Hello guys! Sa araw na ito, tatalakayin naman natin kung ano ba yung pagkakaiba ng infirmary, manor, at saka barracks. So dito guys, unahin na po natin yung infirmary. So sa infirmary, dito magkakaroon po tayo ng infirmary capacity. So kapag ka nag-build po tayo ng isa na level 1 po na infirmary is magkakaroon po siya ng 1,000 po na additional po na capacity po dito sa infirmary po natin. So para mas mapatunayan po natin sa inyo is nakikita po natin yung beds po dito or yung mga pwedeng i-heal po ng infirmary is 142,800. So yan, magbibuild po tayo ng infirmary ngayon. Magbibuild po tayo ng infirmary. So kanina is 142,800 po yung kayang i-heal po ng infirmary po natin. So since nag-build po tayo ng isang infirmary is madadagdagan po siya. So nakikita po natin dito is nadagdagan po siya. Meron na po siyang 143,990 po na infirmary. So habang mas mataas po yung level po niyan is mas madadagdagan po yung bed po na pwedeng i-heal po ng infirmary po natin. So ang kagandahan rin po dito sa infirmary is magkakaroon po tayo ng additional na increase army max HP. So mas maganda po ito kesa sa army def. So meron po siyang bonus po na nabibigay kapag ka nasa level 25 na po siya. So ayan, para mas ito po yung kadalasan po na ginagawa po ng mga sa mga hindi pa po nakakalam, sa mga meron pong solo trap at saka rally trap. So actually kapag ka naging infirmary po lahat po na ito, actually sa akin minor po kasi lahat. So since nagpaparami po ako ng mga troops. So kapag ka infirmary po yan, aabot po ng 550,000 hanggang 700 plus 1,000 na bed na pwede po nating i-survive po na mga soldiers po dito. Yung beds po dito. So ayan, ikalawa naman po is yung barracks. Ano ba yung binibigay ng barracks? So ano ba yung binibigay ng barracks po sa atin pagka nag-build po tayo ng barracks? So dito hindi naman siya usually na ginagawa ng mga naglalaro dito sa Lord's Mobile. So kapag meron po tayong barracks, ang max po lang po na pwede po nating ilagay is 2 barracks lang po. So ano ba yung benefit na binibigay po ng barracks? So ayan, i-demolish po natin to para makita po natin. So ang ginagawa po kasi ng barracks guys is makikita po natin dito is barrack train capacity. Barrack train capacity kapag ka nasa level 1 lang po siya. Kapag ka sa level 1 is bibigyan ka ng 20 na barracks train capacity. So dito sa barracks po natin kapag magte-train po tayo is nasa 11,050 po yung kayang i-max out po na pwede po nating i-train po dito sa barracks. So ngayon magbi-build po tayo ng isang barracks. Magbi-build po tayo ng isang barracks kung madadagdagan po yung capacity po ng barracks po natin. So kanina is 11,050 po yung kaya pong i-max out po na pwede po nating i-train. Ngayon since nadagdagan po siya is nagiging 11,076 na po yung pwede po nating i-train po na troops po dito. So ayan, makikita naman po natin sa statistics po ng nung barracks is pagka level 1 is 20, kapag ka max out is magkakaroon po tayo ng additional 5,000 na capacity po na pwede po nating i-train sa
barracks po natin. For example, para mas maklaro po sa atin, for example, 10,000 po yung max capacity po ng barracks po natin. So kapag nag-build po tayo ng isang barracks at minax out po natin yan hanggang level 25, instead na 10,000 lang po yung pwede po nating i-train na troops, is magiging 15,000 po yan. Kasi sabi nga dito is mabibigyan po tayo ng hanggang 5,000 na capacity po sa barracks na pwede nating i-train na troops. Kaganda rin po dyan is meron po siyang bonus, which is magkakaroon po tayo ng increase army def hanggang 10% po siya. So, ayan, yung isa sa pinaka-importante rin po dito kapag nagpaparami po tayo ng troops is itong minor. Minor po. So, ano ba yung binibigay po ng minor? So, dito, yung gold production po yan. So, every 1 hour po is, sa isang minor is, bibigyan ka po ng 4,875 po na gold. Every hour po yan na pinoproduce po ng minor. So, at the same time, meron po rin po siyang turf gold storage. So, hanggang 662,400. So, para mas maniwala po tayo, since minor po yung ano natin, yung mga buildings po natin dyan, is, capacity po niyan, is, yan, naka 10M po tayo, 10.4M po yung capacity. Marami na, malapit na po siyang mapuno. So, ayan guys, kaganda rin po kasi dito guys, is, meron po tayong makukuha po na training speed. So, paano ba naapektuhan po yung training speed? So, para mas maniwala po tayo, magbi-build po tayo ng magbi-build po tayo ng isang minor. So, kung kanina is nakapag-train po tayo, kapag nag-train po tayo is nasa 8 hours and 14 minutes and 14 seconds. Ngayon, magbi-build naman tayo ng isang minor. Magbi-build po tayo ng isang minor. So, ayan, tignan natin kung naapektuhan po yung training speed po niya or nabawasan po yung duration po ng cooldown kapag nag-train po tayo ng troops. So, nakikita po natin dito is nasa 8 hours and 30 minutes and 47 seconds. So, kanina is 8 hours, 14 minutes, 8 hours, 14 minutes, and 14 seconds. So, nabawasan po siya. So, yun po yung effect po niya. So, kapag mas marami po yung natin, mas marami po yung minor, mas malaki rin po yung makakaltas po na duration po ng pagtitrain po natin ng troops. So, ayan. Sana, ang kaganda rin po kasi dito sa minor rin po guys, is meron po siyang additional po na increased 2% army attack kapag max level po siya sa 25. So, ayan lamang guys. So, kapag para sa akin guys, pagka tatanungin nyo ako kung ano ba yung magandang i-build po dito sa natin, kapag nagpaparami po tayo ng troops, ang suggest ko lang sa inyo is 2 barracks lang, isang infirmary, tsaka purong minor na po lahat para mas mabilis po tayo magparami po ng troops. So ayan, sana makatulong po sa atin guys. Salamat po sa lahat ng nakatapos ng video na to. So pasuyo naman po sa inyo na paki-follow naman po sa page po natin.
Ayan. Sana po nakatulong po sa atin.